sa ulo ng mga nagbabagang balita. Snatcher tumangay ng 3 cellphone sa Baguio City. Pagnanakaw sa pool sa CCTV. Isang bahay sa Baguio City tinupok ng apoy. Mga residente ng Mangkayan balak maghain ng writ of kalikasan para tutulan ang balak na pagbimina sa 2 barangay. Issue ng privatization at development ng palengke pinag-usapan sa special session ng City Council. At iba't ibang pagdiriwang sa Cordillera itinampok sa Festival of Festivals ng Department of Tourism. Ang iniwan nito ko yung sala. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at maiinit na mga balita. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng isang snatcher sa 3 cellphone sa Baguio City. Ang mga biktima hindi namalayan at nagulat sa pagsalakay ng snatcher. Magbabalita Angel Arquero. Pasado alas 5 ng hapon noong October 21, kita sa CCTV ang 3 menor de edad na ito na nagkwekwentuhan sa hagdan sa Barangay Palma Urbano, Baguio City. Kasabay nito, kita rin ang lalaking ito na umupo sa isang railing. Maya-maya, lumapit ito at hinablot ang 3 magkakapatong na cellphone ng mga menor de edad tsaka sumibat. Napatulala naman at naggulat sa pangyayari ang mga biktima. Ang insidente agad inireport sa mga otoridad. Nakita naman natin sa video, yung suspect natin is dinampot yung gamit ng mga bata. Kinabukasan, October 22, is nakita yung suspect dito sa may parang kainan. Tapos, nandun rin yung magulang nung isang batang nanakawan. So itong waiter ata is nakilala yung suspect natin. So sinabi niya doon sa magulang ng bata. Dinala ang suspect sa BCPO Station 5 at dito inamin ng suspect ang kanyang ginawa. Kinilala ang suspect na isang 23 anyos na lalaki. Dati na raw itong nakulong dahil sa kasong pagnanakaw. May mga records niya siya dito dati. Na talagang pagnanakaw po yung ginagawa niya. Oo, kaya kilalang kilala lang sa. Ang naibalik lang is isa. Yung dalawa is, ang sabi ng suspect is, nabenta niya sa nakasalubong niya. Hindi na nagsampa ng kaso ang mga magulang ng mga biktima. Nagpaalala naman ng BCPO sa publiko sa inaasahang dagsamuli ng mga turista sa lungsod ngayong bare months. Ingatan po natin ang ating mga kagamitan, no? Para dapat hindi mawala yung mata natin dito, no? Tapos, kung maaari, yung ating mga cellphones or wallet is sa harap na lang ng bulsa ilagay. Hinihikayat pa rin ng otoridad ang mga biktima na magsampa ng kaso laban sa suspect. Angel Arquero, RNG News. Tinupok naman ng apoy ay isang barong-barong sa Baguio City kaninang madaling araw. Pinagmulan ng apoy, inaalam pa ng mga otoridad. Ang detalye sa report. Pasado alas 4 ng madaling araw na alimpungatan ng 33 anyos na si Geneva matapos maramdaman niyang sobrang init ng kanyang paligid. Yun pala nasusunog na ang bahay ng kanilang kapitbahay na ilang di pa lang ang layo mula sa kanilang bahay. Yung kasama ko dito, yung partner ko, siya na yung nagsabi na nasusunog na yung bahay. So lahat kami nagising na mga 4 a.m. na. So as in sunog na siya nung
mga ganong oras na. Mabuti na lamang raw at hindi nadamay sa sunog ang kanilang bahay. Buti ka mo, semento yung ditong banda, tsaka dito, kaya walang yung walang nasunog na iba. Yung dito lang kasi ang kahoy, tapos yung mga wires nila ang as in na nasunog na. As in talagang sunog na siya nung nagising na kami. Eh kahit anong lagay namin, anong tubig, wala. Nung sunod-sunod na yung tubig na dumarating, tsaka yung tubig nila dito sa kabila, tsaka lang opo. Ayon sa BFP, sumiklab ang sunog sa isang barong-barong pasado alas 4 ng madaling araw sa Purok Central, Magsaysay, Barangay Luacan Proper, Baguio City. Rumesponde naman ang mga bombero at makalipas ang halos isang oras, idineklarang fire out alas 5 na ng umaga. Ayon sa mga otoridad, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa ito sa light materials. Pang kami tatay, in process media fire scene, nag-ala kami iti electrical wirings possible for baka nag-adapt iti imuna, baka nag-short circuit, nag-short circuit nag-short circuit iji electrical wiring napan iji balay, tagos usar dagamin iti extension from the other the household. Napan iji structure nga dijay. So usaran mat jay bumalay ijay nga kurente. Sa paunang investigasyon ng BFP, umabot na sa 18,000 piso ang iniwang pinsala ng sunog habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Ligtas naman ang minor de edad na naninirahan sa nasabing barong-barong nang maganap ang insidente. Ito na ang ika-44 na kaso ng structural fire na naitala ng ahensya sa lungsod ngayong taon. Vanessa Bugtong, RNG News. Milyong-milyong halaga naman ng tanim na marihuana ang sinira sa Region 1 at Cordillera sa magkakahiwalay na operasyon, habang isang high-value individual naman ang natiklo sa isang operasyon sa bayan ng La Union. Magbabalita Charles Limon. Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng PDEA Region 1 at PNP Region 1 ang ilang plantasyon ng marijuana sa kabundukan ng Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur. 5 plantasyon ang kanilang sinalakay at mayroon itong kabuuang lawak na 3,000 square meters. Aabot sa halos 20,000 na tanim at punla ng marijuana ang kanilang sinira. Nagkakahalaga yan ng 3.7 million pesos. Isinagawa ang operasyon mula alas 7 hanggang alas 11:30 ng umaga kahapon, October 23. Sa kaparehong araw din, nagsagawa ang PDEA at PNP ng marijuana eradication sa sitio Manabab, Barangay Tubaday, Santol, La Union. Dito, aabot sa higit 14,000 tanim at punla ng marijuana ang nadiskubre sa 7 plantasyon. Aabot naman ang halaga niyan sa higit 2.3 million pesos. Sinalakay din ng Benguet Police Provincial Office at PDEA ang isang plantasyon ng marijuana sa Bacon, Benguet. Isinagawa ang operasyon noong Lunes, October 20. Dito aabot sa 7,500 na tanim na marijuana ang sinira at nagkakahalaga ito ng 1.5 million pesos. Sa kabila nito, walang nahuling cultivator sa mga nasabing operasyon. Iimbestigahan ng PNP at PDEA kung sino ang nasa likod ng mga nasabing plantasyon. Kalaboso naman ang isang lalaki na high-value target ng PDEA sa Barangay Ortiz, Nagilian, La Union. Ito'y sa ikinasang bypass operation noong 1:00 ng madaling araw ng Miyerkules, October 22. Kinilala ang target na si alias Felipe, 50 anyos, at residente ng Gising Sur, Nagilian, La Union. Nakuha sa kanya ang 6 na pakete na naglalaman ng shabu na may bigat na 4 na gramo, packaging tape, cellphone at bypass money. Mahaharap si Felipe sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon, RNG News. Kung hindi madadaan sa protesta, idadaan na lang sa paghain ng writ of kalikasan. Ito ang binabalak ng mga residente ng 2 barangay sa Mankayan, Benguet para tutulan ang pagmimina sa lugar. Pero ang mga residente, mayroon daw ulit silang ipinangangamba. Kung ano ito, alamin sa report. Buwan ng Hulyo nang umugong ang usapin tungkol sa planong pagmimina ng Crescent Mining and Development Corporation
sa 534 na ektaryang lupain sa 2 barangay sa Mangkayan, Benguet. Pero mas lalong uminit ang usapin tungkol dito ng payagan ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera ang exploration ng kumpanya. I guess the way I see the 2-year work program is essentially for us to do work to prove to you that we aren't going to have the impact that you think it's going to have. Of course, if we got to the end of that 2 years and it proved that they had the impact, our mine won't be approved. Ayon sa kumpanya, layunin ng exploration na suriin ang yamang mineral sa lugar. Pero ang mga residente, mariin itong tinutulan. Anila ayaw raw nilang maranasan ang ilang problemang dulot ng pagmimina. Alam naman nila na yung buhay namin dito ay dito kami mabubuhay, yung farming. Saan ba kami kukuha ng kanin kung masisira yung tanim namin dito? Kagaya yung tubig, kulang yung tubig na pangano namin sa mga tanim namin. At saka masisira yung tubig dito hanggang pumunta sa baba. Isa sa kanilang pinangangamba ay baka mauwi sa open pit mining ang isa sa gawang pagmimina. Ito ay ang paghuhukay ng lupa at maaaring magresulta sa pagkakakalbo ng kabundukan, pagguho ng lupa at pagdaloy ng latak ng mina sa mga ilog at sakahan. Nanwapay kami na usakay sa support list at karamihan yun babamit ka baka party talaga sa mapuan din ay ganun matlangay man supply sin ay bulalako ay ginawang. Dahil dito, pinag-aaralan na ng mga residente na humingi ng writ of kalikasan sa Korte Suprema, Court of Appeals o Regional Trial Court. Isa itong kautusan para protektahan ng isang lugar mula sa pagkasira. Kung magkataon daw, maaaring ipatigil o iparipaso ng korte ang operasyon ng kumpanya. Na naisalaysay mat attorney diat ako ay mang salaknit sinayan ha. So nga nakakakon kasi kami kanan ng kapitan itulit ako din kalikasan na rin. Kasi i-apply ako sinailit ako. Pero ipinangangamba rin nila na baka maisyuhan sila ng Temporary Restraining Order o TRO, gaya ng nangyaring demonstrasyon ng mga residente laban sa isang mining company sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Ang TRO ay pansamantalang kautusan sa korte para pigilan ng isang partido sa paggawa ng aksyon. Karaniwang bisa nito ay 20 araw sa RTC at maaaring umabot naman hanggang 60 araw sa Court of Appeals o Korte Suprema. Ayon sa mga residente, maaari daw itong gamitin ng kumpanya. Dihurkuraan tako, din ay kumpanya. Pakandat ako ay magiging nura. Ay pagaw. Aman din doy wala man sin ay partes di kumpanya makiubra. Ay ipata ko lang. Ali kaputa man ubra at kumpanya ilisiyan tako ta uno man degaan gan adita ko yan na ila. Tan ipudaw ta ko ngaro taman na rin. No banggap de ko questionaran da nga kwanti legality, de kwanti crescent, they are advised adumati legal remedies. Aduti legal remedies nga mabalin nga remedyen da. And for your information also, we have not issued a drilling permit to the crescent. And we are waiting for the clearance coming from the barangay. Ayon naman sa mga environmental advocates, maaaring kontrahin ang posibleng ibibigay na TRO at hilingin sa MGBCAR ang suspension ng permit o ipasa ng LGU ang resolusyon ng pagtutol sa proyekto. Vanessa Bugtong, RNG News. Susunod, issue ng privatization at development ng palengke pinag-usapan sa special session ng City Council. Yan at iba pang balita, abangan!
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan Tuba Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Limang bisita. Bago ang first birthday niya. Protection for baby. Tara-tara na mga mami. Bakuna na na. Bakuna na na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Malalimang pinag-usapan kahapon sa isang special session ng Konseho ng Baguio ang redevelopment ng palengke, isyo ng privatization at paglilipat sa mga maaapektuhang vendors, pinag-usapan rin. Magbabalita Ron Maranan. Higit 15 taon nang nagtitinda ng souvenir si Jacqueline sa Baguio City Public Market. Pero dahil sa nakatakdang redevelopment project ng palengke, nangangamba siyang maaapektuhan ang kanyang negosyo kasama ng daan-daan pang mga vendors. Kaya naman masusi niyang sinubaybayan ang usapin tungkol dito. Kung sana hindi naging non-disclosure ang usapan noon, siguro hindi ganito magtanong itong mga councilors natin. So para sa amin, kasi lahat tayo hindi natin alam kung ano ba talagang pinag-usapan nila. Hindi natin alam kung ano yung pinag-usapan nila. So, nasasatisfy kami na ngayon ay nagkakaroon kami ng liwanag doon sa tanong ng mga councils natin. Kahapon, October 23, isang special session sa Konseho ng Baguio ginanap ang kauna-unahang in-depth deliberation hingil sa redevelopment ng palengke. Humarap sa sesyon sina Mark Anthony Berdal at Attorney Leticia Clemente ng City Budget Office, City Legal Officer Attorney Althea Alberto at Engineer Elias Awanan ng City Planning and Development Office. Dumalo naman via Zoom si Lloyd Ramos ng PPP Center of the Philippines. Sa pagdinig, ipinaliwanag ang kasalukuyang estado ng proyekto. Mula sa pagsusumite ng unsolicited proposal ng SM Prime Holdings Incorporated noong 2020 hanggang sa pagkakaroon nito ng original proponent status, mga serye ng negosasyon mula 2021 hanggang 2024 at ang pag-endorso ng proyekto ng City Development Council sa sangguniang panglunsod.
At sa ika-42 araw ng 120 review ng konseho, tinalakay ang iba't ibang mga issue at kondisyon bago aprubahan o itigil ang proyekto. So ngayon, nandito siya sa City Council, pending approval siya. So kailangan niya ng approval ng City Council. Meron lang hanggang January 9 para magbigay yung City Council ng approval or kung ano yung mga conditions niya para magbigay ng approval. Pag occupy 48% of the total land area, and the city market will occupy 52%. Dito, ang winning bidder ang mamamahala sa commercial building at parking area. Napag-usapan din sa pagdinig na ililipat ang mga apektadong vendor sa slaughterhouse compound. The proponent will construct a 4-story commercial building wherein after the construction, the affected vendors will be relocated on that area, Your Honor. Pero question ni Councilor Joel Alangsab kung kakasya ba sa gagawing relocation site ang halos 4,000 market vendors. And that will be enough to accommodate the vendors na ma-displace after 2 years. Yes, Your Honor, because it will be developed, the area that will be developed is almost more than 1 hectare, Your Honor. Dagdag naman ni Engineer Elias Awanan, ang winning bidder ang mangangasiwa sa paglilipat ng apektadong vendor. Naungkat din sa pagdinig ang issue tungkol sa privatization. The market, when built, will be run and operated and maintained by the City of Baguio. It will not be by SM, di ba? Walang pakialam ang SM sa palengke, di ba? So hindi totoo yung sinasabing mapaprivatize ang palengke. So I'm just emphasizing that there is no such thing as privatizing the market. That is misleading, di ba? Yes, Your Honor. Magsasagawa pa ng konsultasyon ang Committee on Law, Justice and Governance sa mga susunod na araw. Sa November 11 naman, magkakaroon ng closed-door executive session para pag-usapan ang ilang issue at impormasyon ukol sa proyekto. Mula sa 130 araw, mayroon pang natitirang 78 araw ang konseho ng lungsod kung aaprubahan ang development ng palengke o tuluyan itong ibabasura. Ron Maranan, RNG News. Muli namang nasangkot ang pangalan ni Benguet Congressman Eric Yap sa substandard flood control project sa La Union. Ang kongresista, isa sa mga persons of interest na itinuturo ng Ombudsman. Magbabalita Angel Arquero. Kinabit lang eh. Props eh. Props. Anak na Napamura sa galit noong September 16 si DPWH Secretary Vince Dizon sa inspeksyon niyang substandard na flood control project sa Barangay Acao, Bawang, La Union. Ang kontraktor ng nasabing proyekto ay Silver Wolves Construction Corporation. Matapos ang higit 1 buwan, nagain na ang kalihim ng patong-patong na kaso laban sa mga nasa likod ng nasabing proyekto, kasama na rin ang flood control project sa Davao Occidental sa Office of the Ombudsman. Dito, sinampahan ng kaso ang 20 officials ng DPWH at 2 contractors. Sa kabila nito, binanggit ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na isa rin sa mga sangkot dito ay ang Silver Wolves Construction Corporation. Pero maliban dito, sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na mayroon daw koneksyon si Benguet Congressman Eric Yap sa Silver Wolves Construction Corporation. A person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly, but there's reason to suspect that he's still the beneficial owner of the company. So there's a clear case of conflict of interest, also punishable also under Republic Act 301. Hindi ito ang unang beses na nadawit ang pangalan ng mambabatas sa issue ng mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Bago ito, naiugnay ang pangalan ni Yap sa pagdi-deliver di umano ng pera kay Ako Bicol Party List Representative Saldico sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 24. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Doon ko po na aktuhan si Congressman Yap na siya mismo ang nag-deliver doon sa Valle Verde 6 ng 46 na malita.
na naglalaman ng yung level kasi ng maleta may nakalagay na post 8, may nakasulat na 48 siya eh. Pagkatapos nung binuhat na namin yung maleta na yon, inilagay doon sa bahay, binubuksan ni Paul yun, saka binibilang. Agad namang itinanggi noon ng kongresista ang mga aligasyon. Samantala, maliban kay Congressman Eric Yap, isa rin sa mga persons of interest ni Ombudsman Rimulya ay ang kapatid ni Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edwick Yap. Sinubukan naman ng news team kunan ng pahayag ang kongresista pero hindi sumasagot sa aming tawag. Angel Arquero, RNG News. Magpapabuti ng kalusugan ng mga kababaihan at magpapabuti ng barangay. Ilan lamang ito sa mga aktibidad na idinaos sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. May kwento si Val Dismaya. Sa paggunita ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ng Breast Cancer Awareness Month ngayong Oktubre, isang health forum ang isinagawa. Pinangunahan ito ng Provincial Health Office at Provincial Hospital Management Services Office. Layo nitong magbigay ng tamang kaalaman sa breast cancer at paalalahanan ang publiko hinggil sa kahalagahan ng maagang pagpapasuri. Isa rin itong paraan ng pamahalaang panlalawigan para maipakita ang suporta sa mga kababaihang lumalaban sa nasabing sakit. Sa nasabing okasyon, tinalakay ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa breast cancer, karanasan ng mga survivor at caregivers na nagbigay inspirasyon sa mga dumalo. Kasabay nito, isinagawa rin ng Zumba dance para sa mga empleyado ng Kapitolyo para hikayatin ang malusog na pamumuhay. Nauna nang nakiisa ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pink lighting ceremony nitong unang araw ng Oktubre bilang simbolo ng suporta sa breast cancer awareness. Samantala, isinagawa naman sa bayan ng Manawag ang Project Barangay Assistance through Advocacy o BATA program ng Department of the Interior and Local Government, Pangasinan. Layon ng proyekto na palakasin ang pamamahala sa mga barangay at paigtingin ang lokal na aksyon sa mga komunidad. Bilang panimula, nagdaos ng cleanup drive at Zumba activity ang mga dumalo. Nakatuon naman ang talakayan sa mga paraan ng mabisang pamamahala, pagsasanay ng mga opisyal at pagpapalakas ng partisipasyon ng mga mamamayan sa mga proyekto ng pamahalaan. Sa pangkalahatan, ang mga aktibidad na ito ay naglalayong pag-ibayuhin ang kamalayan sa kalusugan at palakasin ang kooperasyon ng mga komunidad sa lalawigan ng Pangasinan. Valerie Dismaya, RNG News. Maaari nga bang masuspinde ang isang konsihal dahil sa kabastusan? Tatalakayin yan ni Atty. Edgar M. Avila sa Ikaw at ang Batas. Nabulabog ang Manila City Council, yung sanggunian ng Maynila dahil nag-privilege ang isang konsehala and dinenounce niya yung sexual harassment that she experienced from a colleague, from a fellow councilor sa Manila. As of today, parang a decision has been made ng sanggunian to suspend yung councilor for 60 days. But aside from that, the councilor may now be charged for gender-based sexual harassment. And of course, na-define na natin in our previous discussions yan, any act committed through unwarranted, unwanted, uninvited sexual actions or remarks against any person or any gender identity. So, regardless of the motive for committing such actions are remarks. And gender-based sexual harassment may be committed in the streets and public places, online, sa social media, in the workplace, in the schools, and other training institutions. So, this is again, one of the legislations na for the protection of our women and children. So, among others, yung cursing, wolf whistling,
catcalling, leering, and intrusive gesture. Dito yata nakipagkamay at may kasamang daliri ang pagkamay ng poging konsehal doon sa lady councilor, taunting, pursuing, unwanted invitations, sexual slurs, homophobic slurs, no, mga unwanted comments, relentless request to get the personal details. Pag magkulit na tinatanong ang cellphone number mo, Facebook page mo, anong address mo, because parang type ka niya, these are offenses under our gender-based sexual harassment law. Ang first offense dito, 1,000 pesos fine and 12 hours community service with a gender-sensitive seminar. Ang second offense, arresto menor, 6 to 10 days imprisonment and 3,000 fine. And third offense, arresto mayor, 1 month and 1 day to 6 months in prison and 10,000 fine. Pwede ka ring maghain ng admin case sa ombudsman for grave misconduct against a public official who has committed or whom you perceive to be committing gender-based sexual harassment. Susunod, at iba't ibang pagdiriwang sa Cordillera itinampok sa Festival of Festivals ng Department of Tourism. Ang detalye, abangan! Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Sa Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Yung may yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong mapitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music,
bringing music closer to your hearts. Muzar Music since 1976. Umulan man, hindi natinag ang iba't ibang probinsya para ipamalas ang kanilang natatangi at makukulay na pagdiriwang ng Festival of Festivals ng Department of Tourism. Ang ilang kalahok bumiyahe pa ng 12 oras para sa nasabing aktibidad. May kwento si Ron Maranan. From Benguet to Apayao, the entire Cordillera came together for a grand celebration. Muli na namang nagsama-sama ang iba't ibang kultura at probinsya ng Cordillera sa makulay na pagdiriwang ng Cordillera Festival of Festivals 2025. Bagamat umulan man, tuloy pa rin ang kasiyahan. Isa sa mga lumuhok dito ang kinatawan ng Apayao na bumiyahe pa ng 12 oras para maipakita ang makulay nilang pagdiriwang ng Sayamnaya Festival. Actually, ang preparation is super maikli lang, mga 5 days, mga ganun lang po yung preparations. Kasi ang magre-represent kasi is yung mga nanalo na nung street dance ng Asayam namin. Kaka-fulfill po na nai-represent namin ang culture namin na Apayao. In fact, na malayo po kami dito sa Baguio City, nakarating po kami ng ligtas at nai-perform po namin ng maayos ang aming culture na Apayao. Sa ika-4 na edisyon ng Cordillera Festival of Festivals, itinampok ng 6 na probinsya at 2 lungsod sa rehiyon ang kanilang mga kapistahan. Tampok dito ang Adivay Festival ng Benguet, Gotad at Ifugao ng Ifugao, Matagwan Festival ng Tabuk City, Kalinga, Kawayan Festival ng Abra, Bodong Festival ng Kalinga, Panagbenga Festival ng Baguio City at Langay Festival ng Mountain Province. As we also celebrate National Indigenous Peoples Month, this festival stands as a tribute to our IP communities whose traditions, artistry, and wisdom continue to shape the cultural identity of the Cordilleras. Mga kababayan, the Cordillera Festival of Festivals is a symbol of our unity as Filipinos. Each dance performed, each story told strengthens not only our regional but our national pride. Let this festival be our unifying and rallying call to continue sharing the best of who we are, to build a tourism industry that uplifts every community, and to show the world that the Philippines' greatest strength is its people. Namangha naman dito ang ilang turista. From Manila kami, tapos nag-tour lang kami dito. Tapos ayun, nagulat lang kami na meron palang event. And then nung pinanood namin, sobrang delighted kami na maka-witness ng ganitong event, festival dito sa Baguio. I think ito na yung maging itinerary namin every year. And very happy kami kasi ito nga, every cities here in Cordillera, nagpe-present sila dito just to showcase yung mga kultura natin, iba't ibang klaseng kultura. Yun, very happy kami. Bilang huling bahagi ng programa, kinilala rin ang mga natatanging lalawigan at lungsod na naghatid inspirasyon sa entablado. Tinanghal ang Abra bilang Most Creative Choreography habang ang Apayao naman ay itinanghal bilang Outstanding Musical Instrument. Nagwagi ang Benguet sa Best Traditional Performance at ang Ifugao bilang Best Storytelling Through Performance. Tumanggap naman ang Mountain Province ng Spirit of the Festival Award, samantalang ang Kalinga ay kinilala para sa Outstanding Musical Arrangement. Itinanghal naman ng Tabuk City bilang Cultural Ambassador Award at ang Baguio City bilang Crowd Favorite. Nagtapos ang programa sa isang unity dance bilang paalala na sa kabila ng pagkakaiba, ang buong Cordillera ay iisa sa diwa, kultura at pagmamahal sa lupang sinilangan. Ron Maranan, ORNG News. Sa pagkaing Pinoy, hindi nawawala ang mami o kaya pansit.
Pero totoo nga ba na ang noodles nakapagpapahaba ng buhay? Yan ang ating tutuklasin ngayon dito sa Alam Mo Ba? Alam mo ba? Sa kulturang Pilipino, marami tayong mga pamahiing sinusunod, gawa ng mga paniniwalang ipinasa ng mga ninuno. Gaya na lamang ng kapag kumain ka ng pansit, hahaba raw ang iyong buhay. Kaya naman, tuwing kaarawan, Pasko, Bagong Taon o ano pang okasyon, laging nakahanda ang noodles sa hapag dahil simbolo ito ng mahabang buhay at swerte. Ito ay nagugat sa mga tradisyon ng mga Tsino kung saan ang long life noodles o changshumian ay inihahanda tuwing kaarawan at Chinese New Year. Sa kanilang paniniwala, ang pagputol ng noodles ay parang pagputol ng iyong buhay, kaya't hanggang maaari, dapat ay buo mo itong kainin. Pero hindi lang ito pamahiin, sa larangan ng pagluluto, lalo na sa Italian cuisine, may praktikal na dahilan din kung bakit hindi dapat pinuputol ang noodles. Ayon sa mga Italian chef, ang mahabang pasta ay mas masarap itwirl sa tinidor at mas nakakapit dito ang sauce kung buo ang strands. At kahit ngayon, marami pa rin ang sumusunod sa pamahiing ito. Ayon sa ilang food historians, ang paggalang sa buong anyo ng noodles ay isang simbolo ng paggalang din sa buhay. Isang anyo ng gratitude o lubos na pasasalamat sa mga biyaya at pag-asa sa mahabang panahon ng kasaganahan. Kaya ang pagputol nito ay nagiging parang pagputol din ng pag-asa sa kasaganahan. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na! At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. 62 days na lang bago ang Pasko. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.